Hello everyone, kumusta po mga katuklas Pilipinas, mga kababayan, mga kababayan Pilipino, mga ka-senior citizen. Alam niyo po, nakita ko to sa TikTok, itong mensahe ni Senator Bong Revilla. Nais ko lamang po dito mag-comment. Kasi alam niyo po, yung 2,000 kinga na pinapangako nila dito sa amin sa Imus, Cavite po ito. Imus, Cavite, sa munisipyo po, sa Senior Citizen Affairs, opisina ng Imus, Cavite ng OSCA. Meron silang sinasabi na magbibigay sila ng 2,000 pesos sa bawat senior citizen na magbe-birthday at bibigyan nila ng palugit na 15 days kuno. So may nagkwento sa akin na ganun nga daw nagbibigay basta't ipakita lamang daw po yung registered ID ng OSCA, yung OSCA ID, Senior Citizen ID. So ako po, meron po akong ID, nag-apply po ako ng senior citizen 5 years ago because I'm already 65. So one time po nung March, itong March lang, itong 2024, nagpunta po ako ng Imus upang tingnan kung totoo nga yung sinasabi nila na pag birthday bibigyan ka ng 2,000. So nung nagpunta po ako, dala ko po yung ID dahil yun lang naman ang sinabi sa akin, dalhin ko lang daw yung ID at ibibigay daw yung 2,000 na birthday gift ng Imus Senior Citizen Affairs. So pumunta po ako. Nung pumunta po ako, pinaghintay ako ng matagal, itinuro ako sa windong ganito, nagpabalik-balik ako hanggat sa pagdating sa dulo, wala daw ako sa listahan. Nais ko lamang po linawin, sa kanila ako nag-apply ng OSCA ID, sa kanila ako nagpa-registered, sa kanila ako nag-fill up. Pinabalik pa nga po ako sa aming barangay dahil kailangan daw permahan po yun ng presidente ng senior citizen dito sa aming barangay, dito po sa Imus. So nung bumalik ako, pinirmahan ng presidente namin at bumalik uli ako ng munisipyo, ibinigay na sa akin yung ID. 5 years ago. So within 5 years, ngayon lang pong taon ako pumunta upang patutuhanan nga kung totoong may binibigay nga ng 2,000. So nung pagpunta ko, kasabi-sabi sa akin, tinuro dito, tinuro doon, kung saan-saan, hanggat sa pagdating sa dulo, wala daw ako sa listahan. Tapos binirepay pa nila, wala daw sa listahan. Ang tanong ko, bakit ako nagkaroon ng ID kung wala pala ako sa listahan? Dito mismo ako sa inyo nagparehistro, dito ako nag-apply, dito ako nag-fill up. Pinabalik nyo pa ako dahil kailangan, sabi nyo, may pirma ng presidente ng dito sa aming barangay. Bago nyo ibinigay sa akin yung ID at binigyan nyo pa ako ng booklet. Bakit ngayon sasabihin nyo wala ako sa listahan? Ano to? Sabi ko, tong ID binigay nyo fake. Inagagamit ko naman to sa mga tindahan, sa mga kainan. Pag kumakain ako, nakaka-discount ako. Bakit ka ako ayaw niyong ibigay hanggat sa hindi na po ako nakipagtalo dahil ang sabi wala daw ako sa listahan. Nakita ko na lang may nag-aaway kasi yung isang babae, ang nanay niya hindi na makalakad, hindi na makabiyahe. So ang nangyari, lumiban daw siya sa trabaho kasi nagkausap po kami. May video nga ako, may kunting video ako. Nagkausap po kami, hindi daw makalakad yung magulang niya, so siya na lang kumuha. Ang ginawa niya, lumiban sa trabaho upang kunin yung 2,000 na pangako nga daw. Pagdating doon sa tiller, pinagsisigawan siya, hindi ko alam, bigla na lang sila nag-away na at nagsigawan. Dahil, aywan ko kung anong mga dahilan, pero ang parang naririnig ko, parang hindi yata nagtutugma yung birthday na nakalagay doon sa ID. Parang ganun ang narinig ko hanggang sa nagtatalo sila. Kaya pinayuhan ko yung babae na magreklamo doon sa opisina. Doon sa kinauukulan ng Imus na bakit kailangan manigaw na hindi naman dapat sigawan dahil po kayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno, ang nagpapasildo po kaming taong bayan, nanggagaling sa amin mga tax, ang laki ng mga tax namin, tuwing mamimili kami, merong VAT, merong mga tax, nagbabayad kami ng mga amilyar, tapos ngayon sisigaw-sigawan nyo kami, hindi dapat ganun, dapat ipaliwanag ng maayos, kung may pagkakamali man ang kabila, pero ang sabi ng babae, tama naman daw ang inilagay doon sa application ng pag-apply ng ID, tama naman daw yung birthday na nakalagay, hindi yata nagtutugma, kaya doon sila nagtalo. So sa madaling salita, ako naman hindi na ako nakipagtalo din dahil papabalik-balikin ka pa. Kisyo daw, pumunta daw uli ako sa barangay namin. Nung pumunta naman ako sa aming barangay, sarado dahil mag-Holy Week. Asyete pa lang, sarado na. Wala na raw trabaho dahil mag-Holy Week, by next month na daw magbubukas, by April na. So tapos na yung 15 days na palugit.
So, ba't ko papahirapan ang sarili ko? Kaya nung nainis ako, sabi ko, sa inyo na nga lang yan, 2,000 lang, hindi nyo maibigay-bigay. Pahirapan. Ngayon, napanood ko po itong TikTok ni Mr. Senator Bong Revilla na bibigyan daw ng 10,000, 100,000, yung o kaya 20,000 yung mga 80 years old or 95 years old. At pag 100 years old, bibigyan ka ng 100,000. Totoo kaya yan? Kung yung 2,000K nga, hindi maibigay-bigay. Minsan may mga ayuda dito sa amin, hindi man lahat kami binibigyan. Pinipili lang yung binibigyan, hindi lahat nakakarating. Noong December, nagkaroon ng ayuda. Wala pong nakarating sa akin. Katabi ko lamang po ang barangay. Pero walang nakarating sa akin. Nalaman ko na lamang po yan. Pinagkikikwento ng mga neighborhood ko na, ay kami binigyan kami, 2 bag pa nga ang binigay. Sabi ko, ako wala akong natanggap, katabi ko na ang barangay eh. 2 bahay lang ang pagitan, katabi ko ang barangay, wala ka akong nakarating sa akin. Sabi ko, ba't ganun? Kaya sa inis ko, ito nag-comment ako dito sa sinabi ni Mr. Bong Revilla, sana nga makarating to sa kanya, sana nga maimbestigahan kung bakit ganon. Hindi po ba dapat pag registered ka na, once na senior citizen ka na, OSCA member ka na, automatic yun, dapat ibigay na nila yung mga benepisyo na dapat matanggap ng mga senior citizen. Dahil kami naman, nung mga bata pa kami, naghahanap buhay, nagbabayad naman kami ng mga income tax, nagbabayad kami ng mga tax. Bakit ngayon papahirapan? Ba't kailangan pa umabot ng 100 years old, 80 years old, 90 years old? Hindi ba pwede ibigay na yan pagdating ng 60 years old, once na naging senior? Bigyan na, unti-unti, dahil ang tao ngayon, paikli na ang buhay, hindi na umaabot, bihira na po ang umaabot ngayon sa 100 years old. Kaya sana naman makarating ito sa gobyerno. Kaya sa inis ko, sabi ko, hindi na nga ako boboto ngayong eleksyon dahil nakakawalang gana. Bakit ganon? Sana nga makarating ito sa kinaukulan. Dito po ito sa IMOS, Senior Citizen Affairs. Kaya iblinag ko po ito para may makapanood o may makarating yung nangyari nga nung ako'y nagpunta na meron daw birthday gift ang mga senior citizen kapag ka pumunta sa Senior Citizen Affairs sa OSCA ng IMOS Cavite Municipal Hall. Doon po sa luma kasi nandoon po ang opisina. So ayun po ang nangyari, wala po ako natanggap dahil ang sabi hindi daw ako member. Wala daw ako sa listahan. Ba't ako nabigyan ng ID? Hindi naman fake yung ID ko, tunay, legit. Dahil in-apply ko yan. Sa kanila ko mismo kinuha yan. Binigyan nila ako ng booklet. Within 5 years, ngayon nga lang ako nagkiklaim ng 2,000 na sinasabi nilang cash gift, birthday gift. Hindi pa ako nabigyan. Kaya sa sama ng loob ko, umuwi na lang ako kaysa makipagtalo pa po. Sana makarating po ito sa kinauukulan.